What's up mga kalyo? Panibagong araw, panibagong week. So yun, time check tayo. It's around 12 o'clock in the afternoon. So yun. Etong vlog na to, subukan ko na parang medyo daily vlog siguro, no? Pero hindi ko pa alam kung gagawin natin daily vlog. Hindi ko pa kang alam kung naka-design itong bahay namin para sa daily vlog, kasi sa totoo lang marami pa dapat ayusin, sa yung paligid namin is medyo maingay kasi may mga bata dito, paano makaka-istorbo lang. Iniisip ko kasi siguro maraming mga kakali natin ang nagtatanong kung ano ba yung daily na buhay ng isang professional visual artist. Interesado ba kayo malaman kung ano yung mga yon, kung ano yung mga ano ba yung mga araw-araw na pinagdadaanan ng isang professional visual artist, ano ba yung mga komisyon na nakukuha niya, saan ba siya nagkakaroon ng trabaho, ano ba yung mga trabaho na nakukuha niya. Siguro hindi naman lahat i-discuss ko, para makapili lang siguro. Paano ba umaandar yung pag-iisip niya araw-araw, no? Alam mo, marami akong pwedeng i-share sa ganyan. Share nyo nga sa comment, comment nyo naman sa baba kung ano ba sa tingin nyo yung mga pwede nyo itanong. Kasi gusto ko rin talagang i-share yan. Nilagay yung plywood kasi masyado maliwanag, so dumidilim yung mukha ko against the light. Siguro i-share ko sa inyo itong isang ginawa ko. Recycle bukuan. Ayan na. Ayusin ko muna. Yan. Magandang time yan muna. Yun, i-discuss ko sa inyo siguro itong ginawa ko na bukuan. Gawa siya sa ano sa, alam niyo yung, ang tawag dito yung boom. Yung laman ng mga tarpaulin, yung pinagkakapitan ng mga tarpaulin, yung mga rollo ng tarpaulin. Tawag doon boom. So, meron akong dalawa no, may nauulanan lang siya dun sa baba. So, naisip ko, nakakangawit din dito sa baba, sa taas, sa terrace. Yun, isa pa yun, no? I-share nyo nga, i-comment nyo nga sa baba. Pag ano nga kayo, suggest kayo ng ipapangalan natin dito sa area na to. Kasi ditong area na to, ito sa area na to, kapag umaga gagawa tayo ng mga painting dito. So history in the making yan. May mga painting tayong gagawin dito. Comment nga kayo kung ano ba yung suggestion ninyo na ipapangalan natin dito sa area na to. For the meantime, terrace muna. Kasi terrace talaga siya. So, babalik tayo dito. Yun, apat lang siya na hinati ko lang siya sa apat na bahagi. So, siya na yung paa. So, tapos yung, meron ako kasing 3/4 na plyboard. Yan. Sinulayan ko na siya. Yan lang, basically yan lang yan. Makasupport ko siya para hindi mabigil, no? Importante kasi dito is makulayan siya kasi pag nabasa to, masisira siya, matutunaw yung masisira, lalambot yung paa niya. So, magsi-second coat na tayo ng pintura. Samahan niyo ako. Ayan, yung pintura natin. So, ang gagawin natin, acrylic naman to, haluin lang natin siya. Tapos, isisalin ko siya. Bali kapag nagpipintura ako, yung isang kamay ko lang ginagwantisan ko.
Kasi yung isa tagahawak, taga-move, yung isa naman sa brush. So, bababa ko lang yung camera para makita nyo. Samahan nyo rin ako mamaya kasi maglilinis din tayo ng area na to. So, yun. Basically, doon umiipit yung oras, no? Doon naubos yung oras natin sa paglilinis. No? I think, ano naman usual naman yan sa mga artist, no? Marami talaga akong artist din na kilala na ang tawag nila dun sa mga ganun yung mga room na yun is ano yun? Organized clutter. Oh. If there's such a thing. Tara, magpintura na tayo. Ito na yung pintura. Yan na. Pero hindi ko na siya lalagyan ng tubig. Dito nga pala sa area na ito, gagawa tayo ng painting. Tapos ibibenta din natin. Kahit panong ng pandemic, alam ko meron naman magkakagusto sa gawa natin. Pabalik tayo dun sa yung mga ginagawa nga pala ng mga artist sa panong ng pandemic. Kung halimbawa hindi ka artist or meron ka mga kaibigan na artist, supportahan nyo sila. Kapag meron silang nangailangan sila ng tulong sa inyo, kailangan nila ng extra income para sa panahon ngayon. Lahat naman tayo nangangailangan Pero kung halimbawa nakakaluwag kayo, tapos paano kayo makakatulong, so tingin ko mas maganda bigyan nyo sila ng trabaho. Magpa-drawing kayo, family picture, commission, ganun. Tapos kung magbigay sila ng presyo tapos hindi nyo kaya, pwede naman tumawad, no? Pero mas maganda kung hindi na rin kayo tatawad. Sa tingin ko kasi, magandang tulungan din yun kasi nire-represent din nun kung gaano katalentado yung mga lahing Pilipino, di ba? Representasyon yun ng mga achievement or kung ano yung naibubunga ng bayan mo sa mga tao, no? Kasi nagre-reflect yun ng pagiging talentado nila. Pinturahan na natin yung ibabaw na part. Ang pintura nga palang ginagamit natin sa acrylics. Ano bang gamit niyo mas prepare niyo na mga pintura ng ng pader, upuan, pambarnis, masanay ba kayo sa brush? Masanay ba kayo sa foam? O masanay kayo sa basahan? Kanya-kanya kasi yan. Comment nyo naman sa baba. Usapan natin. Comment nyo sa comment section. Kailangan natin matuyo yan. Kailangan natin matuyo. Bigyan natin ng mga 10 minuto tuyo na yan. Hindi nyo mawala sa ating mga artist yung pag-iibig sa mga music. Ako,
minsan nakikinig ako, pero ngayon hindi ko po pwedeng buksan yung radyo kasi baka makapiright tayo. Message nyo nga rin ako sa baba kung ano ba yung mga music na gusto ninyo. Ano ba yung pinakikinggan ninyo habang nag-drawing kayo, di ba? Habang gumagawa kayo ng mga masterpiece ninyo. Yan, sasali kayo sa poster making contest. Ano ba yung mga soundtrack ninyo? Ako, gusto ko yung mga anime. 90s anime. Lalo ko din natin. Kasi kasabayan ng mga 90s anime na yan, eh, nahilig din ako ng mga panahon na yun sa pag-drawing. So ito, tapos na ito. Patutuyin na natin ito. Tapos lagyan natin ng barnis sa ibabaw. Isang coat lang. Manipis na coat lang. So yun. Ang importante dito, habang pinatutuyo natin siya, yung mga tools na ginamit natin, katulad nitong brush, kailangan natin linisin to kasi acrylic yan. Pag natuyo yan, ang hirap-hirap tanggalin yung pintura niya. Pati itong ginamitan natin yan. Yan. Yung bowl. Sumusukot ang bowl na to kasi may hawakan. Yan. Ano to? Lilinisan din natin to. Madali lang naman, katapat lang naman ito, ano eh. Tubig, saka sabon. So babalikan na lang natin to. Ngayon maghugas muna ako ng mga tools. So yun, malinis na. Ito, malinis ko na yan. Malinis na yan. So patutuyuin na natin. Hindi ganun kalinis pero okay na yan. So patutuyuin na natin siya. Ito naman is medyo basa pa siya. Ang gagawin natin dito is yung ibabaw na part lang, saka yung pang part. Titipid tayo. Spray natin clear, no? Spray natin siya babaw kahit isang coat lang, tapos dito sa baba para kapag nabasa siya ng tubig hindi siya magpe-penetrate dun sa loob, pati yung loob nitong part na to is spray din natin ng konti. So yun, patuloy muna natin kasi nakikita nyo yan, medyo basa pa yan. Okay, siguro habang may natutuyo natin yan is pag-usapan muna natin yung mga kalimitan tinatanong sa akin ng mga followers natin, ng mga kakayo natin. Bilang artist, no? Ito yung mga binabatong questions sa akin. Siguro isa yung nung bata ka ba is gusto mo na nakakapag nagkaedad ka or pipili ka ng profesyon mo, gusto mo bang maging artist talaga? Ano mo nalaman yun? Nung bata ko, ang gusto ko talaga maging isang alagad ng batas, no? Maging pulis. Tapos noon, kalaunan, siguro around 10 years old ako. Nalaman ko na marunong akong gumuhit, no? And nung nag-aaral na ako sa Maynila, na-discover ko na marunong pala akong gumuhit, no? Tapos noon, dumating yung mga pagkakataon kung saan may mga nagpapadrawing na rin sa akin, mga teacher. Tapos, ginagamit nila dun sa visual aids nila. Pinabayaran din nila ako. Sabi ko ba, sa pag-share pala ng talent ko, kikita rin pala ako. Tapos yun, pinangarap ko na rin na maging isang visual artist. No? Pero hindi ko pa alam talaga kung ano ba yung kursong kukunin ko. Ang idea ko nga lang nun simple. Na pag gumraduate ako, magkakaroon ako ng isang pwesto. Alam niyo yung mga art sign, yung mga ganun, yung mga nagli-lettering. Kasi nung panahon namin, uso yung kapag meron kang project, i-drawing ko yung project mo. Halimbawa, meron kayong drawing sa science, di ba? Kunyari yung life cycle ng frog, di ba? Papadrawing mo yon, tapos sasabit mo sa teacher mo. So, pwedeng, alam mo yun, dati kasi, papadrawing mo muna yun sa mga art sign. Magbabayad ka ng 100 pesos. Tapos, yun na yung project mo na ipapasa mo sa professor mo. So, yun lang talaga yung pangarap ko dati. Pero sabi nga nila, yung pangarap mo lang yung bilang tao. Yung Diyos talaga magbibigay sa'yo kung ano, at kung saan ka talaga pupunta. Pero mas maganda pa rin na meron kang pangarap talaga. Kahit na merong plano sa'yo yung Diyos. Anyway, yun, no? And then, hindi ko pa alam kung yung anong course yung gusto kong kunin. Tapos, nung mag-enroll ako, nag-take ako ng mga exam na ang kursong gusto kong kunin is civil engineer. Fortunately, parang hindi ata ako pasado sa mga
average or sa quota ng mga grades para sa mga civil engineer sa mga entrance exam nila. Kasi nasabi ko na hindi ako pasado kasi nakatatlong school ako, hindi ako pumapasok eh. So yun, doon ko pa lang mismo narinig yung kursong Fine Arts, no? So yun, the rest is history. Nag-enroll ako, pumasa naman ako at gumraduate din ako. At yun, tinuloy-tuloy ko na at nung ako ay nagkakaroon ng pangangailangan, kumikita na rin ako sa pagiging Fine Arts graduate. So yun, isa yun sa mga tanong. So ang sagot is hindi ko pa alam kung ano yung tawag o hindi ko pa alam kung saan ako papunta ng bata ako sa pagtanda ko. May idea lang ako anong gagawin ko sa pagtanda ko, pero technicality wise hindi ko alam kung anong tawag doon. Fine Arts pala, visual artist pala. So hindi pa siya tuyo eh. Siguro sagot pa tayo ng ng mga kalimitang na-encounter kong question sa aking Facebook account, sa aking social media account, no? Kalimitan meron din akong encounter ng may pera po ba sa Fine Arts, di ba? Kung halimbawa, kung magkukurso ka ng may kinalaman sa visual arts, may pera ba dyan? No? Ito, exciting. Napaka-exciting ng tanong na to, no? Tingin ko kailangan bigyan ko ng justification ng question na yan, no? Kailangan sagutin natin yan. May pera ba sa Fine Arts? Masasabi ko na meron, no? Basta alam mo sa simula pa lang kung saan ka papunta, no? Kung ano yung gusto mong puntahan, no? Ano yung target mo. Mas maganda na sa simula pa lang, magsisimula pa lang kayo ng Fine Arts bago nyo ilatag sa mga magulang ninyo yung kursong gusto ninyo. Mas maganda may idea na kayo kung saan ba in 10 years from now na mag-enroll kayo sa Fine Arts School, yung plano ninyo, no? Sasabihin nyo sa parents ninyo. By the end of the day kasi sila magdidesisyon, sila magpopondo, no? Sa mga gagasasin nila, no? Kasi hindi murang kurso ang Fine Arts, no? May pera sa Fine Arts, yun nga, kapag alam mo yung kursong yung pupuntahan mo, no? Ako hindi ko siya alam nung nagsisimula ako, no? Hindi ko alam na pwede ka palang pumunta sa ad agency. Hindi ko alam na pwede ka palang mag-visual artist na nag-painting ka tapos mag-exhibit ka. Wala akong alam dyan. Ang alam ko lang is mag-aaral, no? Yun lang, ganun kabero yung isip ko. Swerte kayo kasi alam niyo na ngayon. Hindi naman ako ng problema doon kasi yung nanay ko, yung parents ko is gustong-gusto lang naman niya na makapagtapos ako ng kolehiyo kahit anong kurso. So, tulungan lang kami. Pati yung mga kamag-anak namin, tutulungan kami para makapagtapos ako. And then, nung gumraduate ako, nagsimula ako sa graphic artist. And then, yun, nakapasok sa mga magagandang kumpanya, mga grupo ng mga artist. No? Nagkaroon din ako ng pagkakataon na mag-lead ng mga artist ng mga kasama natin. And then, nakapasok din ako sa agency. And then, after that, nagkaroon din ako ng sariling business. So, yun, no? Sa business na yun, may mga projects na nakukuha. And then, pag gumraduate ka, pwede ka kasing pumunta sa iba't ibang linya eh. Yung iba, malaki ang kinikita sa pagiging art director, no? Art director, ibig sabihin is yung sa mga commercials, no? Halimbawa, yung mga commercials na napapanood sa TV, sila yung magdidirect or magbibigay ng direksyon kung paano i-execute yung isang commercial or isang advertising approach sa mga papers, sa newspaper, sa magazine, or sa mga Facebook, kung kailan lalabas, yan, lahat yan aral nila, pati yung layout, no? Malaki ang kita, no? malaki ang sahod ng mga art director, no? Yung iba tinatawag siyang creative director, yung iba naman is art director, no? Yun yung isang linya na pwede niyong puntahan, no? Sa isang fine arts graduate, no? Pwede kong kumita ng around sa pagkakarinig ko around 6 digits, no?
pwede mong kitain dyan within a month, no? Lalo na kung pupunta ka sa ibang bansa, iba rin ang bayaran ng art director doon. Yung 6 digits, medyo mahina lang yun sa ibang bansa. At ang isang linya pa na pwede niyong puntahan bilang isang artist is yung para magkapera ka, is yung pagkakaroon ng sariling business, no? Kapag na-experience mo na yan, halimbawa, napunta ka naman sa linya ng large format printing or digital printing, simula ka as graphic artist, pwede kang bumili ng mga malalaking machines, tapos mag-operation ka nun, gagawa ka. Minsan lalapit ka sa mga brand, no? Tapos sasabihin mo sa kanila na, ako po magpiprint ng mga advertising campaign ninyo. Ang gagawin ko, ipiprint ko yun sa mga malalaking board, kami mag-i-install, no? Yun, pag nakuha mo yung deal na yun, ikaw ang lahat ng gagawa, malaki rin yung pera doon. Ganun din, 6 digits din yung pwede nyo kitain. Minsan pa nga, mas lampas pa doon, no? Depende sa deal, yung makuha mong scale ng project, no? So, kung tatanungin mo sa akin kung merong pera sa fine arts, oo, merong pera sa fine arts at hindi lang siya maingay na kurso. Kasi sa totoo lang, nandun lang siya sa ilalim. Nandun lang siya sa, hindi siya mainstream na kurso, no? Hindi siya kamukha ng mga doktor or architect, no? Ito kasi, yung kurso na fine arts is kurso na more on talent talaga yung pangangailangan ng mga nangangailangan ng kurso ng mga serbisyo nito, no? Meron pa pala, yung isa is yung pagiging visual artist, no? Visual artist means, lahat naman yan visual artist, no? Pero yung sa linya naman ng pagpipinta, no? Marami mga painter akong kilala na kahit ngayong pandemic, no? Yung mga bumibili pa rin na magkapa-commission pa rin ng mga painting, no? Lalo na kung meron kang style na pinapalabas, meron kang image na pinapalabas sa mga painting mo. Meron akong kilala ngayon na hanggang ngayon gumagawa siya ng painting, nakapagbenta siya ng painting ng around 80 to 100,000 kada isang painting. Yun. Depende pa rin yun kung inomisyon, ibig sabihin yung direction is nanggagaling dun sa nagpapagawa or sarili mong idea yung ginagawa mo. So, tatlo na yun, no? Pagiging isang art director, pagiging isang businessman, at yung isa is pagiging isang visual artist painter. Yung isa, yung pang-apat, yun yung isa pa, no? Yung pagiging isang vlogger or YouTuber, no? Sa ngayon, meron ako nakikita na kumikita ng malaki sa YouTube sa ibang bansa, no? Si Mr. Beast, si 1000, sino pa ba? Sino pa ba yung isang kilala ko? Yun, si Blockbuster artist, tama ba? Sino pa ba? Si Gox. Yan yung mga nasa ibang bansa, no? Dito sa Pilipinas, hindi pa gano'ng kadami. Meron around I think 100 or 200, 300,000 pa lang yung subscribers. Pero sa kita, wala akong idea kasi hindi ko pa naman nakikita yan. Isa yun sa gusto ko, tina-target ko na maipakita sa inyo, mai-share sa inyo, no? Sa linya ng visual artist is pwede ka rin maging vlogger or content creator. Pwede ka rin magkapera or kumita. So yun yung pang-apat. Ano pa ba? As of now, yun pa lang yung nakikita ko, wala pa naman lumilitaw na bago. Pareho lang din naman kahit yung mga web designer, parang doon din sa freelancer, visual artist, no? Siguro i-discuss ko na lang din. Yung web designer naman is nagdi-design ka ng website tapos papagawa mo yung sa programmer, no? Yun naman, pwede ka rin maging freelance doon, no? Ang laki rin yung kitaan doon, depende pa rin sa kliyente na lalapit at magpapagawa sa ito. So yun, medyo mahaba na yun. So 5 na yun, no?
i-sprayan na natin to. Ngayon, siguro tinatanong ninyo, no, dun sa mga example na binigay ko sa inyo, saan part ako doon nagkakaroon ng income? Actually, halo-halo eh. Pero mas maganda, mahirap i-discuss sa inyo dito lang na hindi nyo naman nakikita. No? Yun siguro yung isang purpose kung bakit ako gusto magkaroon ng daily vlog, no? Para makita ninyo kung saan tayo kumikita. Para meron din kayong idea. Bago kayo paano ba? Itutuloy ko pa ba itong kurso na to? Itong hulog hilig ko to? O hanggang hilig lang talaga? At least meron kayo example. Anyway, kailangan natin magsuot ng mask kasi spray lang natin to. Kasi pagtapos natin mag-spray, maglilinis tayo dito sa ating munting studio. Tulungan niyo ako mag-comment kayo sa baba kung ano ba sa tingin ninyo ang itatawag natin dito sa munting area na to. Ayan. Okay na. Dapat open air, no? Kasi nakakahilo to. Para yung spray nyo is matarindog sa iba at hindi mag-stay sa isang area lang. Napaka-effective dito mas na to. Kasi pag inumabal ko siya, ang lakas-lakas ng amoy. Kaya pag-suot ko siya, wala akong maamoy. So, lilipat ko muna sa location para makapagsalita pa ako sa inyo. Pagdating itong mask na to, no, ang bili ko yata dito is around 300 plus. Hindi kasama yung filter. No? Siguro pakita ko sa inyo yung loob niya. Ganyan yun siya. So, ipapasok yung mga. Pero, meron siyang filter. So, ikot mo lang to. Ito yung napapalitan na filter. Yan. Galing mo lang yan. Yan. Ito yung filter niya. Anong presyo o magkano. Ang tatak nito is tatak niya is yan. KYK. So far, nakaka-10 gamit na ako nito. No? Dalawa yan. Kabilaan niya siya. Wala talaga pumapasok na fumes, no? Yung amoy ng spray. Effective. So, babalikan natin. So, babalik. Ito siya. Naglag yung puti. Yan. Tapos, yan. So, balik na siya. Marami pang mas maganda nito, pero ito lang kasi yung kaya ko. Abot kaya lang. Medyo nagtitipid yung tayo. Ko lang sa inyo. Ako kahit matagal na ako nagdo-drawing, isa lang talaga sa mga kinatatamaan akong gawin is yung mag-clean up. Maglinis ng mga pinagamitan. Pero kahit wala yatang artist na paboritong gawin yan. Ikaw, paborito mo ba? Comment lang nga sa baba. Tapos parang yan, napag-iipunan na ako ng mga lilinisin ko. Pero sa totoo lang,
pwede nyo naman gawin yan kapag tapos yung gawin yung artwork nyo mismo. Kanya-kanyang bisyo yan. Tara! Isa sa mga pinaka-satisfying na part na ginagawa ng isang artist is yung pagkatapos na maglagay ng mga kulay sa kanyang mga palette is pagtanggal, no? Lalo na kung ang gamit mo is acrylic, no? Ang ginagawa ko dyan is hindi ko pinagkakaitan yung sarili ko ng kalagayahan, no? Ng paggawa sa pagtutuklap ng mga nabuong acrylic na yan. Ang ginagawa ko, binababad ko lang muna sa tubig na may sabon o kaya shampoo, no? Siguro mga after 2 hours napig ko na siya isa-isa habang mamikit-mikit pa ako. Saya kaya. So yan, malilinis na yung mga paleta natin. At yung puti. Ito may green pa. Nagagamit ko lang kasi. Pero yan. Linisin na natin. Puso tayo ulit. Share ko lang sa inyo itong ginagamit ko na pang tali sa likod ng ng ating mga painting na binibenta, no. Mas maganda na ma-ensure natin yung safety ng mga bumibili ng ating mga painting, no. Huwag nating tipidin pagdating sa mga pantali, no, sa mga materials, no. Ang ginagamit ko na pantali is yung mga wire, no, mga makakapal na wire, no, yung single wire lang, no. Pero pag wala akong nahanap na single wire, stranded, no? Pero hindi yung dalawahan, no? Isahan lang, kasi hindi yan mapuputol kasi meron siyang copper wire, no. Ito yun, isa yun sa mga ginamit ko. Ito yan, yung wire na yan, no? So kung makikita nyo sa loob, ito, yan, sa dulo, ayan. Basta nakakita mo. Kailangan makita nyo. Hindi ito yung mga ordinary wire lang, no? Pero may mga ito sa hardware. Ayan, ito yung wire nya. So yan, kapal yan. So yan yung ginagamit ko. Tapos sinatali ko yan sa likod, no? Tapos naglalagay ako ng hook, no? May hook doon sa madalawang gilid, no? Tapos yan, makakapit ko. Makakasigurado ka dito na kasi hindi siya bibitaw. Yun yung importante.
So yun, tapos na tayo maglinis dito sa ating meeting studio. Nagagamit na rin natin yung upuan natin. So far wala pa naman siyang uga. Tibay pa lang. Ang gagawin ko lang ngayon is maglilinis ako ng mga maalikabok. Nasa yun. Okay, alikabok na. Pintuan natin. Kasi yung iba dito minsan may natitira pa yan. Ito ginagamit ko itong Boysen sa sa underbase, no. Yung halimbawa sa canvas, ito yung nilalagay ko munang initial coat dun sa canvas, no. Napaka-importante na meron kayong initial coat sa canvas na kapag nagpe-painting kayo. It's either ang gamit ninyo is acrylic or oil paint. Maganda talaga na meron kayong underbase. Kasi hindi siya hihigupin nung canvas ninyo, no. So, ibig sabihin, yung mga pinturang i-apply nyo doon, it's either acrylic or oil, hindi siya hihigupin nung canvas, no. Kasi nga, meron kayong underbase na kulay puti. Yung iba ginagawa nila is minsan kulay gray. So, depende sa inyo kung depende sa artwork na tatapusin ninyo. Ako mas prefer ko yung kulay black, kulay white kasi more on brilliant colors yung ginagamit ko. At para mas makilala ka sa brilliant colors ng mga kulay, dapat yung underbase mo is kulay puti. Yan, no? Ang code niya is B710. No? Glossy yung ginagamit ko para yung acrylic mo kapag acrylic user kasi ako eh. Para kapag nandun siya sa pag lumapat yung acrylic niyo doon sa canvas na may primer is dudulas lang siya, no? Hindi siya, kumbaga, hindi puwersado yung brush mo sa paghagod ng acrylic sa ibabaw ng base na glossy. Diba? Unlike kung halimbawang matte yan, kakapit agad siya eh, para may pagpigil. No? Ito wala, dudulas lang siya. So, yung stress ng kamay mo is hindi siya ganun ka-stress. So, yun, no? Ang bili ko dito is parang lang yata to 150 or 190, parang ganun, no? Ito ay Boysen, no? 1 liter siya, no? Alam ko meron akong upload na ito ang gamit ko, no? Yung isang painting ng isa kong kliyente. Parang dalawang coat yung ginawa ko doon. Importante to, kailangan meron kayong gamit na ganito na underbase, no? Question, pwede ba siyang gamitin kung halimbawa wala kang canvas tapos plywood lang? Pwede, no? Pwede. Pero ang advice ko sa inyo, at least gawin yung 3 coat, no? Hanggang yung kulay nung plywood is hindi nyo na makita, no? Puting-puti. Yun. Tapos patuyuin yung maigi bago nyo lihahin. So, yun. So, yun na lang siguro. Sana magustuhan nyo tong vlog na to. Honestly, it is my attempt to do a daily vlog, you know, about a daily life of a visual artist based here in San Pedro, Laguna. Ito kasing table na to is ginagamit ko, i-share ko lang sa inyo, ginagamit ko rin to sa mga electrical works ko, no? Kasi ako rin kasing head of the family, syempre. Yung mga electrical dito, yung panel namin, yung solar panel namin, pag naglolo ko yung mga extension, alam mo yun, yung mga simpleng ginagawa ng mga ng mga taong marunong kumalikot kahit paano. Yan, ginagawa ko na rin, no? Kayo ba? Yun din ba yung ginagawa nyo? Bukod ba sa pagiging isang artist, ano pa ba yung kaya yung gawin, no? Ako yun, nagkakalikot ako ng mga nagbubutang ako ng mga appliance, no? Kapag merong sira, no? Para hindi naman mauubos yung oras ko para ipagawa pa sa iba, o pati na yung budget, di ba? Minsan din, pag sa sasakyan, yung mga kaya kong gawin, ginagawa ko rin, no? Sana sa future, i-share ko rin yan dito sa inyo. So, yun. Bago ko tapusin tong vlog na to, siguro mag-shoutout muna tayo. Shoutout sa O family na taga-Taguig. Shoutout din sa Alegre family na taga-Tondo, Manila. Kay Ryan, kamusta kayo dyan? I hope you're doing fine. Shoutout kay Antipolo family. Okay.
Shoutout din sa Lilo family. Shoutout din sa Trias family. At ano ko ba? Kinukuha ko lang yung mga nagpapa-shoutout sa isip ko, no? Kung ano yung tatandaan ko. Shoutout din sa Remando family. Yan. Kay Bear Remando sa Australia. Kamusta po kayo dyan? Salamat sa panonood at suporta. At shoutout din tayo sa Dr. Giles and Company. Oo, yan. Salamat din. At shoutout din tayo kay Alan na taga Tondo, Manila. Alam mo na yun at sana ay okay ka lagi dyan at good luck sa yung business, no? So yun na lang muna siguro yung shoutout natin ngayon at nagustuhan mo ba yung video nito, mag-comment ka naman doon sa baba at kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, sana mag-subscribe ka at huwag mo sana i-skip yung ad sa panonood mo. May pulbas pa ako sa leeg ko. Ano ba yan? Ayun, sana mayroon kang natutunan sa video na to. As always, yun naman yung target natin, no? Susubukan natin na mag-vlog uli, ano, kung ano pa ba yung ginagawa ko bilang artist dito sa aking munting tahanan, no? At ano pa ba? Suggest naman kayo sa baba kung ano pa yung mga comment na gusto ninyo, no? Para kahit paano subukan natin gawin. Okay? So hanggang sa susunod, dumidilim na kasi baka hindi ko na kayo mabigyan ng magandang video kapag madilim na ito. Sa susunod, bye-bye! Bye-bye!